ano ba yun? Ayan. Too much love Too much. will kill you. Yun, nakuha mo. Kita mo, kinakanta mo rin pala yun. Too much love will kill you. Too much love kay Lord is life. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matthew chapter 21 verses 33 to 43. Pinagpuri ka namin, Panginoon. Sa kwento ay na kailangang pumasok tayo dun sa kwento para maramdaman at maintindihan natin yung sinasabi ni Lord at makita natin kung ano yung mensahe niya. Ay sinabi doon ay binakuran ng may-ari ng ubasan yung kanyang lupa at nagtayo ng mataas na bantayan. Yan. Naglagay din siya ng mga gamit gaya ng pisaan ng ubas. At iniwan sa kanyang mga kasama, sa mga taong mapagkakatiwalaan niya yung ubasan para silang magtanim. Dahil sa mga panahong yon, maaring ang maraming tao ang walang trabaho dahil yun nga, nahihirapan sila noon dahil sa pamamalakad ng mga Romano, kaya maraming naghirap. At dumating ang panahon na oras ng pitasan, siguro gaya ng panahon ngayon, panahon ng pitasan, ay pinapunta niya ang kanyang mga alipin, mga katiwala, para hingin yung kanilang kaparte, yung kanilang kanyang kaparte, kanilang bunga, kanilang kinita, ganyan. Ngunit, ang mga tao ay iba yung kanilang plinano, yung ginawa. Ito yung binugbog nila sila, pinatay at binato. At yung mga nagpadala umuli yung may-ari na mas marami, pero ganun din ang ginawa. At bandang uli ay pindalan yung kanyang anak na lalaki. Nakala niya ay igagalang siya, pero pinatay pa rin, pinahirapan. Dahil sabi nila, ito yung tagapagmana. Patayin natin para mapasa atin yung lupa. Yan. So, tinanong ni Jesus yung mga saserdote, yung mga kausap niya, yung mga puno ng bayan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari pagbalik niya? Ng may-ari. Sabi nila, siguradong papatayin sila. Lilipulin ang mga buhong, sabi nga nila sa Tagalog. At ibibigay sa iba. Yung mga ipapaalaga sa iba. O pagkakatiwalaan na magbibigay ng kaparte. Kaya sabi ni Jesus na hindi nyo ba nabasa na ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Cornerstone. Batong panulukan. So, mga kapatid, ito yung kita natin kung gaano kabrutal yung ginawa, yung pagtugon nila sa kabutihan ng Diyos. Kabutihan ng may-ari ng lupa muna. May-ari ng lupa. Dito sa kwento, ito yung mga tenants ay yun yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos. So, kung baga, ang Diyos ang Ama, yung may-ari ng lupa. Pinagkatiwalaan niya sila para mag-alaga, pero hindi sila nagbalik ng maganda. Tapos yung mga yung anak na ay walang iba kundi mismo si Jesus na pinatay din. So dito makita natin yung history ng salvation. Sinasabi dito, kung nakinig kay kanina sa misa, nandun sa first reading yung about yung vineyard na vineyard. Actually, doon sa vineyard talagang winasak yung yung vineyard. So, makikita natin sa kwento na pinapaalala ng Diyos sa atin na nung una talagang
yung God cherish the people so much, us so much. Pinapahalagan niya. Kaya nga, pinagkakatiwalaan niya tayo ng maraming bagay. Ang vineyard noon ay halin tulad nung mga Israelita, bayan ng Israelites, sa mga Israel. Bayan ng Israel yung mga tao na mahal ni God. Kaya lang ang balik nila ay napakasama naman kasi mga pinadala niyang mga propeta, yun yung mga alipin o mga katiwala ni Lord ng Diyos, ay pinatay nila, pinagpapatay nila. So, hanggang pinadala niya si Jesus. So, ang Diyos ay talagang, ang pagpapahalaga niya sa atin ay ganun na lamang hanggang ngayon. Yeah. At tinalagan niya tayo na stewards o tagapangasiwa o tagakatiwala ng mga bagay o mga kung anong meron tayo ngayon. At hindi tayo ang may-ari. Minsan kasi ang nangyari nga, nag-aakto tayong may-ari o ari pag may-ari ng mga bagay na o mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya napakasakit na isipin ng Diyos siguro na kung ano yung binigay niya sa atin na hindi natin binabalik ng tama. Kaya nga ang ating kwento ngayon, ang ating reflection ngayon ay tinatawag kong sayang naman. Sayang, napakasayang naman yung oportunidad na binigay ng Diyos sa mga nauna. At ganoon din sa atin, applicable din sa atin ngayon. Napakasayang naman kung ano yung mga pinagkatiwala niya sa atin, hindi natin na ito na ibibigyan ng importansya o na ibibigay yung tama. Kaya nga, kung anong meron tayo ngayon, dapat ibalik natin. Yung buhay natin, importante, tumatawag si Lord. Tumatawag yung mother ko. So, yung buhay natin na pinakamahalaga na binigay niya sa atin ay paano ba natin ibinabalik? Paano ba natin inaalagaan? Umaasa siya na aalagaan natin, na ibibigay natin ng tama para sa Kanya. Nagagamit sa tama. Ganun din yung mga bagay na meron tayo, hindi lang buhay. Yung mga material na bagay, anong meron ka, meron tayo, paano mo ito pinagyayaman? Pinagyayaman. Baka nasasayang lang. Yan. Pero nakita natin sa Ebanghelyo na nung binigay ng may-ari ng ubasan yung pangangalaga sa mga tao, ay nag-iba yung kanilang karakter. Naging sakim sila. Naging sakim. Yung hindi na kontento kung anong meron sila. Gusto nila meron pa. Gusto pa nila. Like kong sinasabi sa mga at naobserbahan ko rin na pag ang tayo ay nakapag-abroad, parang ang hirap nang bumalik, di ba, sa Pilipinas. Parang ang hirap nang umuwi. Maraming nagsubok na gano'n yung umuwi, for good na ako, Brad. Amaya, nandyan na after 2 years. Brad, balik ako. Kasi, yun, nasanay ka na sa nakasanay ka na, kaya nung kausap ko kanina, yung asawa niya ay umuwi na, yung babae umuwi na, tapos babalik na naman daw after a year. Sabi na noon, hindi na babalik. Pero babalik uli sa Singapore, galing sa Middle East. Sabi ko, bakit? Kasi naman kuya, sabi niya, yung mga anak niya, yung anak namin, sabi niya, yung gating binibigay niya, ganun pa rin ang inihingi nila. Hindi naman niya kaya. Hindi namin kaya. Yung kinikita namin ngayon sa Pilipinas, hindi na gaya ng dati. Ganon. Kung humingi sila ng cellphone, gusto nila ngayon na. Hindi. Dati, pwede. Ngayon, hindi na, sabi niya. Tapos yung nanay, ako pa yung sinisisi dahil di ko raw pinapayagan na hindi na bumalik kasi nasanay na rin yung nanay na pag may hiningi,
napakabigat. Yun bang rason? Kaya babalik siya, sabi ko. Oo, sabi niya. Nalulungkot nga eh. Pero, yun yung mga katotohanan na nangyayari sa atin. Mahirap bumalik. Hindi naman tayo nagiging sakim siguro, pero yung mga mahal natin sa buhay o yung ibang tao, 'di ba? Ang tingin sa atin sa abroad, maraming pera. Para bang napakadaling pera dito pero pinaghihirapan naman natin. Dami nating sakripisyo, sama ng loob, tsaka tawag dito yung iyak, di ba? Pero yun nga ang katotohanan. Pero ang kasakiman na nangyari sa mga tagapag-alaga ng ubasan ay nangyari kasi gusto nila sila yung may-ari na ng lupa. Biruin mo, pinagkatiwalang tapos gusto nila ang kinin na yung lupa. Nakalimutan nila na ang lahat ay galing sa Diyos. Ang lahat na ay galing sa pinagkatiwala lang. Parang sa atin, ang lahat ay galing sa Diyos. Pag nakakalimutan na natin na ang lahat ay galing sa Diyos, anong mang hawak natin, cellphone man, o ano man, pera man, o asawa man, o trabaho man, kakalimutan natin na galing lahat yan sa Diyos, doon nagkakaproblema. Dahil ito yung second reading kanina sa misa, kung nakinig kayo. Ano ba yung second reading? Yung Philippians, di ba? Yung Philippians chapter 4. Gustong-gusto ko to na verse. Sabi niya, mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang nag-uudyok kasi sa atin yung mga kabalisahan natin. Yung mga iniisip natin na, ay wala ako nito, ay wala ako niyan. Yan. Kaya nga pag nagpupunta tayo sa mall, di ba? Pupunta tayo sa mall o sa mga malaking kahit window shopping lang tayo pero nakikita natin yung parang pinapakita nila sa atin na ito wala kang Louis Vuitton, wala kang Blube bag na ganito, wala kang kwintas na ganito. Para bang yun yung pinapakita sa atin sa advertisement na pagpunta ka doon, yung wala ka. Kaya tayo ay nagkakaroon naman ng kabalisahan o yung envy din, yung tawag dito sa Tagalog siya pa envy. Yung gusto mo rin na kahit hindi kaya, kailangan meron. Inggit, yun, ang term inggit. Dahil lang sa inggit, gusto mo na ibentan lahat para mabili mo lang yun. Dahil meron yung iba. So, ang kabalisahan ay yun yung nag-uudyok sa atin na maging sakim kung minsan o makalimutan natin na lahat ay nanggagaling sa Diyos. At sabi dito, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos. Sabi ni St. Paul, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kung tayo daw ay nababalisa, tumingin tayo sa Diyos at manalangin ng may pasasalamat. Ganoon. Kung anong meron tayo, kung wala tayo, thank you Lord, di ba? Wala ako nun. Yun yata mahirap na gawin. Thank you kay Lord na wala ka. Thank you Lord. Hindi nasasaman loob mo. Kasi kaya naman nagkaroon ng kasakiman yung mga tao, o tayo rin, applicable sa atin, ay kung nawawala yung pagpapasalamat. Tandaan natin na kung nakakalimutan natin ang Diyos, nawawala yung pagpapasalamat natin sa Kanya kung anong meron tayo. Yung taong nawawala yung pagpapasalamat sa buhay, grumbler siya, yung laging nagrereklamo. Ang taong di marunong magpasalamat sa Diyos, laging malungkot, nade-depress, laging yung bang hindi masaya sa buhay. Dahil hindi ka marunong magpasalamat. Ako, isa siguro sa pasalamat ko sa community, yung tinuruan ako na magpasalamat sa anong meron ako. Dati ganon din ako, ambisyoso ako dati. Gusto ko yung ganyan, gusto ko yung ganyan.
Pero nung sa pakikinig ko rin sa salita ng Diyos, sabi ko, ang lahat pala galing sa Diyos eh. Kunwari, nung last week, mayroon akong kasama na na-promote. Executive, kagad. Sabi ko, kung ako yung lumang buhay ko, siyempre masasaktan ako. Bakit? O kung hindi man ganun, talagang sasabihin ko sa iba, bakit siya na-promote? Ganyan. Pero ngayon, hindi na eh. Pinuntang ko siya agad. Sabi ko, kinongratulate ko siya kaagad. Sabi ko, na you deserve it. Kasi napakasipag naman talaga. So, yung bang nawawala sa akin yung inggit. Dahil, meron din akong para sa akin nabigay ng Diyos. Meron din ikaw para sa iyo nabigay ng Diyos na dapat tignan mo. So, nawawala yung kasakiman. Nawawala yung inggit. Pag tayo ay nagpapasalamat, pag tayo ay masaya. Yeah. Sabi nga, yung sinabi ko na verse, yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, be joyful, be thankful in all circumstances, for this is what God's wants for you, di ba? Yung bang lahat ng bagay. Kung hindi ka nabigyan ngayon, pasalamat ka pa rin kay Lord kasi meron nakalaan para sa iyo, ganyan. Oo. Hindi ka dapat malungkot. So, remember who gave everything. Sino yung nagbibigay sa atin. Hindi tayo dapat nakapokus sa mga kung anong masasabi ng ibang tao. Isa pa yun. Mas tinitingnan natin, mas masaya tayo kung yung ibang tao ay pinupuri tayo, di ba? Sinasabi na, oh, ang ganda, oh, ang galing mo naman, ganyan, ang ganda mo naman, oh. Para bang nagumagaan yung loob mo, ganyan. Pero minsan nakalimutan natin na galing sa Diyos. Kasi ito yung tinatawag na fear of rejection. Alam niyo ba yun? Fear of rejection, yung natatakot ka kung ano masasabi ng ibang tao. Fear of rejection. Yung malagi mong iniisip yung masasabi ng ibang tao. Ano kayo masasabi niya pag ganito ako? Yun. Pag ako nag-prayer leader, ano kayo masasabi ng mga participants? Yan. Ganon. Nakapokus tayo sa fear of rejection. Baby pa lang tayo nung naalala ko yung sabi ni Monsignor Albert, nung buhay pa, sa kanyang homily. Sabi niya, maraming fanticide. Sabi ko, ano yung fanticide? Yung baby pa lang, nasa loob ng tiyan, fanticide tawag doon, yung namamatay sa loob ng tiyan, baby. Dahil fear of rejection. Yung mga baby, naririnig nila yung usapan ng mga magulang. Kunwari, yung tatay, ay, ayaw kong ipanganak mo yan, batang yan. Yan. Ayaw kong makita yung batang yan pag lumabas siya. So, naririnig pala ng bata yon, doon pa lang sa loob, nagpapakamatay na. Nagsisuicide na. Yung tinatawag na fanticide. Fanticide. Yung infanticide pala. Infant pa lang siya, pero nagsisuicide. Di ba, mayroong na umbilical cord, ganyan, na leeg. Ayaw na niyang lumabas. Kung hindi man, lumabas man siya, pero nakasimangot. Kaya maraming batang lumalabas na masungit, maraming batang hindi masaya na lumaki. Dahil fear of rejection, natatakot sila na naramdaman nila, maliit pa lang sila. Di lalo na pag lumaki. Pag may mga physical problem o deformities, di binubuli na siyang ibang tao, kakaroon na siya ng fear of rejection. Ganon din tayo. Ganon din ako, no? Napakarami kong fear of rejection kasi nga sa nangyari dun sa pamilya namin na nagkahiwalay yung mother, father ko, naipon nga yung para bang pinag-uusapan kami ng publiko lagi. Na pag nakikita ko, yan, anak ni Kwan yan, ganyan. So, fear of rejection. Alam mo, ang nakagamot lang sa akin yun nga, sa community natin.
kahit yung pagtotok, hindi naman ako nagtotok noon. Hindi naman ako marunong talaga. Takot ako sa tao eh. Fear of rejection eh. Very shy person ako noon, very shy. Hindi ako marunong magsalita. Kahit sa klase, kung hindi ako tinawag ng teacher ko, hindi ako magsasalita, hindi ako magtatas ng kamay. Nanginginig na ako, alam ko na yung salita, pero hindi pa rin ako nagsasalita dahil takot ako na ma-reject. Pero pag tinawag na ako ng teacher, ikaw, Allen, anong masasabi mo? O ganun. Saka lang ako tatayo, pero nanginginig pa. Pero nung napansin ko sa community, ang laki ng binago ko. Dahil yung Holy Spirit talagang tinuruan ako na tanggapin ang lahat. Tanggapin yung mga anong meron ka. Huwag mo nang ikumpara yung sarili mo sa iba. Huwag mo nang pansinin yung masasabi ng ibang tao. Gawin mo yung the best mo. Ang importante, yung masasabi ng Diyos. Diba? Yun ang pinakamahalaga eh. Kaya dito makita natin na kapag tayo ay napagkakatiwalaan, yun nga, diba? Doon sa kwento. Sabi niya, anong gagawin kaya ng may-ari ng ubasan pag bumalik? O, lilipulin nila sila. At ibibigay sa iba yung pagtitiwala. Ganon. So may mga bagay talaga na gaya kami noon may doon sa resort dati yung kanyon palayan. So may mga katiwala na hindi mapagkatiwalaan talaga. So kaya inilipat-lipat namin. Tinetest namin yung iba hanggang makasumbang kami ng mapagkatiwalaan tao. So ganoon din tayo. Kung nagtataka ka bakit ganito lang ako, ganito lang nasa akin, baka maaring merong pinagkakatiwala sa iyo ang Diyos na mismo. Hindi mo binigyan ng importansya. Ganon. Di ba sabi nga, iniisip mo pa lang lagi, pero pinabayaan mo lang. Kunwari, gusto mong mag-prayer leader, sabi mo, wag na lang muna, natatakot ako. Saka na lang. Mamaya, malalaman mo na lang yung iba na hindi umiimik sa tabi mo, prayer leader na. Ibinigay ng Diyos sa iba dahil mas mapagkakatiwalaan siya. Sa community, ganun din sa community. Na pag hindi tayo mapagkakatiwalaan sa pangangalaga sa community, hindi natin ilagaan ang bawat isa. Hindi tayo nag-iingat. Hindi natin pinapalago. O, hindi natin isineshare kung anong natanggap natin. Well, malalaman mo na lang bakit nagkaroon ng ibang community sa tabi mo na mas masigasig sila ngayon, mas maayos na community, di ba? Mga leader doon mas maunawain, mapagmahal, walang away, ganon. Dahil inilipat ng Diyos sa iba na hindi ikaw mapagkatiwalaan. So ganon din tayo. Yun yung message ng Diyos sa reflection natin na ano bang pinagkatiwala ng Diyos sa atin, gampanin natin na ibigay natin yung pinaka-the best natin na ginagawa natin para kay Lord lang at hindi sa iba. Ganon. Hindi lang naman sa community, kahit sa trabaho, kahit sa mga gawain natin sa bahay, di ba? Ginagawa natin para kay Lord lang. Hindi, sabi ko nung unang nakita ko, hindi sa asawa mo. Gawin mo yung pagluluto, hindi sa asawa mo. Gawin mo kay Lord. Ito Lord, ang pagluluto ko, sana mapasarap. Ano ang uunahin ko? Yung bawang ba o yung sibuyas? Yan. Para matuwa yung aking asawa. Ganon. Hindi yung si Lord ang huli. Kaya pag hindi tinanggap ng asawa mo yung niluto mo, tinapon pa niya o pinagalitan ka pa, masamang loob mo. Pero kung ginawa mo kay Lord, hindi man niya tanggapin, masaya ka pa rin kasi kay Lord naman, hindi naman sa kanya, di ba? Nabibigay mo pa yung the best mo. Ganon din sa kahit anong bagay na meron tayo, pag binibigay natin yung the best natin, for sure God is with us. Kasi ang tiwala niya, ang binibigay niya sa atin, alam niya kasi na kaya mo yan. Hindi niya ibibigay sa atin kung hindi mo kaya. Binibigay niya sa iyo kasi alam niya na mapagkakatiwalaan ka. Kaya ang hiningi lang niya yung bunga.
Yung bunga. Ano ba yung bunga? Diba? Doon sa first reading, yung pinagkatiwalaan niya, yung ubas, hindi matatamis, kundi mga wild grapes, wild na ubas. Maasim. Maasim. Hindi matamis. Kasi hindi nalaga ng mabuti. Kaya galit na galit yung may-ari. Kaya sinira niya lahat. Sinira niya yung ubasan niya. Sa first reading. Ganon din tayo. Pag hindi namunga ng maganda yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, well, kukunin niya. Babawiin niya. Babawiin niya. Anumang hindi natin binigay ng importansya, ibibigay niya sa iba. Tandaan natin yan. Anumang meron tayo na hindi natin binigyan ng importansya, kahit yung time natin, yung oras natin. Kung hindi natin binibigyan ng importansya yung time natin, puro na lang tayo Facebook, puro ganun na lang. Ano kayong buhay niya? Nasaan na kaya? Wala tayong time para kay Lord na makinig o magnuni-muni. Hindi natin pinapalagaan yung oras natin para kay Lord. Wala. Mas mababawasan yung oras natin. Masisira. So, yun yung pinakamagandang paalala ng Diyos sa atin. At panghuli, sabi niya, hindi nyo ba naintindihan na nabasa sa Old Testament, sa banal na kasulatan, na yung na-reject na builder ay naging cornerstone. Yung ni-reject, kunwari si Jesus ni-reject. Dati ang Israel sila yung sinasabing vineyard ni Lord. Ni-reject nila yung prophet. Ngayon, bumating si Jesus, siya ang last prophet na siya. Tapos siya yung ni-reject pa rin. Pero dahil ni-reject siya na yung anak ng Diyos. Siya ngayon yung naging cornerstone. Sa yung tawag doon, yung batong panulukan. Sa aming mga engineer, sa construction, ang unang inilalagay namin yung batong panulukan, yung cornerstone. Bakit? Yun yung guide. So, yun ang ilalagay namin una sa kanto pag gumagawa ko ng pundasyon ng bahay. Ito yung cornerstone. Sabihin namin, sundan nyo yan. Yung cornerstone ngayon, ang susundan ng sukat, susundan ng elevation. Ganyan. So, si Jesus ang naging panulukan. Panulukan ng kanyang kaharian na itinatag dito sa lupa. Dahil sa yung panulukan, siya naman yung naging daluyan ng biyaya. Napakahalaga yung papel niya. Siya yung nireject pero naging pinakamahalaga na pundasyon sa kanyang kaharian, sa isang building. Kaya nga, ang bunga na hiningi niya sa atin ay yung pananampalataya natin. Lumago tayo, mamunga tayo. Siya nagbibigay ng pananampalataya pero kailangan mamunga. Mamunga. Lumalim. Hindi bansot, kundi lumaki. Para mas marami pang ibon ang lumilim doon pag lumaki. Mas magusto nilang pumunta sa'yo dahil yung pananampalataya mo ay mayabong. Yan. Mas magandang ang hingin sa Diyos yung pananampalataya kaysa yung maglingkod ka na maglingkod. Huwag yung parang si Mary at saka si Marta, di ba? Parang dapat si Mary, hindi yung si Marta na galaw ng galaw, kung anong gusto mo, sundan mo kaagad. Hindi ganun eh. Ang gusto ni Lord yung makinig ka muna. Tanungin mo siya, ang pananampalataya. Kami nga ni Jolly, laging ganun ang tanong ko eh. Yung, sabi niya, pa, maganda yung ganito gawin natin. Maganda yung... Sabi ko, gusto ba ni Lord yan? Tinanong mo ba si Lord? Anong sabi niya? Ginaganon ko siya talaga. Kasi takot ako eh, na baka mamaya yung desisyon namin hindi galing kay Lord eh. So bago tayo umakto, bago tayo magdesisyon ng anumang bagay sa ating buhay, Lord, tama nga ba to? Tama nga ba? Samahan mo ako. Yan.
So, yung pananampalataya, yung bunga natin, yung bunga sa atin. At yung bunga na yan ang siyang magbibigay sa atin ng magandang karakter. Yeah, magandang karakter. Kaya nga, napaka-importante na pangalagaan natin yung bigay ng Diyos sa atin. Naalala ko uli yung isang elder natin sa Hong Kong na matanda. Nakwento ko na yata sa iyo noon eh. Bago-bago pa lang ako. Si Nanay Flora, taga Cavite. Maliit na matanda. Matagal na siya sa Hong Kong. Siya yung mga una na mga member ng Love Flock. Naging elder siya. Pero napakabait na matanda. Naging nakangiti. Parang si Nora Honor. Sabi ko, Nora Honor talaga kayo. Bakit? Sabi ko. Bakit? Tinanong ko siya, bakit napakasayo nyo lagi kayo nakangiti? Ewan ko, Brad, sabi niya, alam mo, sa dami siguro pinagdaanan ko ngayon, nung nagseserve na ako kay Lord, unti-unti naman natatanggap ko ang lahat. Ano bang naging problema mo? Yung asawa ko, sabi niya. Asawa niya, pulis. Tapos nagkaroon ng mga iba-ibang kalaguyo. Nagkaroon pa ng mga anak sa iba-ibang kalaguyo. 5 yata o ilan, bata. Alam mo yung ginawa niya nung namatay yung asawa? Kinuha niya lahat, yung mga bata. Siya nag-alaga, siya nagpaaral. Kaya siya nag-abroad, kaya siya nagtagal sa abroad. As domestic helper sa Hong Kong. Kasi pinapatapos niya bawat isa sa pag-aaral. Pero mo, siya yung naging hindi madrasta, di ba? Siya yung naging nanay ng mga bata tuloy. At tapos yung napatawad niya yung asawa niya na maluwag. At yung aura ng mukha niya ay yung pag natututo ka talaga magpasalamat sa Diyos at nawawala yung galit, hinanakit sa puso mo, lumiliwanag yung mukha mo. Sa kalapitin ka ng mga tao. Pag hindi kalapitin ng mga tao, mayroong problema. Mayroon silang nakikita na hindi ikaw. Totoo yun. Marami akong nakikitang gano'n. Ako minsan, nung una, ayaw nila akong lapitin ng mga tao. Sabi nila, lagi kong sinasabi nila na narinig ko sa iba, ay si Brother Allen, suplado yan eh. Suplado at hindi lapitin. Kasi hindi naman umiimik kasi eh. Saka meron akong rejection pa eh, yung fear of rejection. Kaya takot ako na makisalamuha. Pero sa tagal-tagal ng aking paglilingkod, parang na-develop yung positive outlook ba na, hindi, gagawin ko to para kay Lord. Nawala yung takot, nawala yung, ganun ba? Tapos nung isang araw, sabi nung kabuilding ko dito, 45 yata siya, 45 years old. Sabi niya, Brad, ilang taong ka na? Sabi ko, 56 na ako, magsi-60 na. Huh? Kasi, ba't ako ganito tsura ko? 45 pa lang ako, mas matanda pa yung tsura ko sa'yo. Sabi ko, mag-love-lock ka. Mag-community ka kay Lord, sabi ko. Kasi nakakabata talaga yung kwan. Pag nagsaserve ka. Ganun ba? Oo. Mag-serve ka. Sabi ko. Kasi maganda yung kwan. Maganda yung epekto pag si Lord talaga ang inilagay mo na cornerstone ng buhay mo. Siya yung cornerstone ng buhay mo. Si Lord, magiging maayos ang lahat. Kaya pag hindi ka lapitin, tanungin mo si Lord, ano pa Lord ang gusto mong baguhin ko sa aking buhay para naman yung ibang tao lumapit sa akin. Maganda yung feeling na ikaw ay nilalapitan na kasi nakikita nila ang Diyos sa'yo. May liwanag kang dala na naliliwanagan sila pag lumalapit sila sa'yo. So, ito po yung ating gospel na napaka-simple pero napaka-lalim. If you feel insignificant, minsan kasi takot tayo, ay hindi ko, natatakot ako na gawin yan, o natatrap ba tayo sa thinking na hindi ko kayang gawin yan. Yung pinapagawa ni Lord, hindi ko kayang mag-serve. Pag natatrap tayo kasi kung minsan sa ganun na very weak ka na wala akong alam o ganun. Yung feeling mo insignificant.
Pero alam mo, pag yun ang nakikita ng God sa'yo, mas malakas siya. Pag inaamin mo, Lord, wala naman akong alam. Mas malakas siya. Pero kung ginagawa mo ay kailangan maging matalino ako, kailangan magbasa pa ako ng marami, kailangan pag-aralan ko yung mga ginagawa ng mga madre, mga pare, ganyan. Then you are putting yourselves into yung knowledge na. Hindi makagalaw ang Diyos sa taong ganon. Yung masyadong matalino, yung masyadong mayabang. Hindi makagalaw ang Diyos. Gusto niya yung basyo, yung puso natin. Basyo yung isipan natin. Yung walang laman. At aminin mo kay Lord na walang laman, Lord. Ikaw lang na lang. Kaya ang prayer ko, pag ako'y naggaganito, nagpipray, o naglilid, Lord, huwag mo tignan yung aking mga kahinaan, mga kasalanan. Nawa, gamitin mo ako at ikaw ang makita. Ikaw ang marinig at ikaw ang maramdaman. Ngayon lang prayer ko. Hindi yung ako. Kasi wala naman ako eh. Pero once na ganun ang ating panalangin, malakas ang Diyos. At kung kag malakas ang Diyos, makikita mo naman sa epekto sa iba eh. Kung yung pagtanggap ng tao ay magaan, ibig sabihin, Holy Spirit is working. If there is peace sa ginawa mo, there is peace, there is joy, the Holy Spirit is working. Pag merong chaos, may gulo sa ginawa mo, may epekto, ang Holy Spirit ay hindi gumagalaw. Maaaring hindi nasunod yung gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung magandang pagnilayan natin na God desires us to cherish every gifts na talents na binigay niya sa atin, kung ano yung mga pinagkatiwala niya sa atin. Kaya yung mga commitment natin sa paglilingkod, gawin natin para kay Lord lang. Trabaho natin, relasyon natin, para kay Lord lang, wala nang iba. Malala ko yung kaibigan namin sa Hong Kong. Sabi niya, isang elder din ng isang malaking community. Sabi niya, alam mo Brad, pag ang tao ay nilagay mo na pedestal ng buhay mo, pag naguho yun, nagkamali, dala ka. Kunwari, asawa mo, nilagay mo na pedestal ng buhay mo ang asawa mo, na siya na lang lagi ang nakasentro sa buhay mo. Na konting galaw lang niya, sinusundan mo. Kamali lang niya, naapektuhan ka. Nakakatakot yun. Diba? Parang yung kanta na kinakanta ko kahapon, yung ang tawag dito, yung sobrang pagmamahal ay nakakamatay. Ano? Feeling love, ano ba yun? Ayan. Too much love will kill you. Yun, nakuha mo. Kita mo, kinakanta mo rin pala yun. Too much love will kill you. But too much... Pero sabi niya, ng kaibigan namin, elder, pero kung ilagay mo Diyos sa pedestal ng buhay mo, hindi ka malulungkot, masisiraan. Kasi ang Diyos laging tapat. Kaya, ano man ang gawin ng asawa mo, basta nakatingin ka lagi kay Lord. Too much love kay Lord is really good. Is life, di ba? Too much love kay Lord is life. Kaya